Nagsisimula ang kwento sa paggising ni Hyen mula sa tulog. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na depresyon at kalungkutan. Habang tumitingin siya sa bintana, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang bawat taong naglalakad ay may mga pulang linya sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magsalaysay sa amin. Simula noong bata pa ako, nakikita ko na ang mga pulang linya na ito. Dati, nakaupo lang ako ng tahimik, gumaguhit ng mga kakaibang mga larawan na walang mukha. Lahat ay magulo at magkakabit. Naalala ko ang araw na nalaman ng aking ina na nanloloko ang aking ama. Hinarap niya ito sa harap ko, at nakatayo lang ako doon na pinapanood ang lahat, tahimik. Patuloy niya, habang lumalaki ako, nagsimula kong maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga pulang linya na ito. Hindi lang sila simbolo, sila ay mga lihim, mga koneksyon sa pagitan ng dalawang tao, na naglalantad ng mga nakatagong katotohanan na hindi nakikita ng iba. Kung mas mahaba ang linya, mas malapit ang sakuna. Kaya't minsan, tinangka ni Hyen na wakasan ang kanyang buhay. Maraming beses nga, subalit bawat pagtatangka ay nabigo. Sa huli, gumawa siya ng desisyon. Kung hindi ako mamatay, kailangan kong malaman kung bakit ko nakikita ang mga pulang linya na ito at kung may iba pang tulad ko na makakakita rin sa kanila. Isang araw, dumating ang kanyang kapitbahay at nagdala ng pagkain. Tulad ng dati, nagulat si Hyen nang makita niya ang maraming pulang linya sa itaas ng ulo ng babae. Ibig sabihin ay maraming personal o intimate na relasyon ang babae sa nakaraan. Hindi masyadong nagsasalita ang kapitbahay. Iniwan lang niya ang pagkain at umalis. Alam niyang hindi kailanman lumalabas si Hyen ng bahay. Mabilis na kinain ni Hyen ang pagkain. Samantala, kinakilala natin si Detective Han, isang matalinong at bihasang pulis na papunta sa police station. Sa ibang eksena, lumipat tayo sa isang high school kung saan ang isang babaeng si Hyen ay lubhang ginugulpi ng isang grupo ng mga babae. Ginulpi nila siya ng husto na hindi na siya makagalaw. Nangunguna sa mga bully ay nagsabi, dahil ang tito mo ay hepe ng pulis, kailangan kang turuan ng leksyon. Pagkatapos ay hinailan nila siya sa buhok at halos itinulak sa bubong ng paaralan. Bumalik tayo kay Detective Han. Iniimbestiga niya ang kaso ng pagkakapatay sa isang 29 na taong gulang na babae na nakatira mag-isa at misteryosong napatay. Ang kanyang pagkain ay galing sa hindi kilalang brand, kaya pinaghihinalaan niya na nalasan ito. Gabing iyon, habang pinag-uusapan ng mga pulis ang kaso, pinaghihinalaan nila na ang food delivery man ang maaaring pumatay dahil mukhang may problema sa isip. Ini-report ng balita ang pagkakapatay sa babae sa TV, at pinapanood ito ni Hyen na nagulat dahil nakikita niya lang ang isang pulang linya sa itaas ng ulo ng patay na babae. Gabing iyon, narinig ni Hyen ang kumakatok sa pinto ng kanyang kapitbahay. Batay sa lahat ng nakita niya, nagsimula siyang magduda na ang lalaking ito ang pumatay. Sa unang pagkakataon, ni-charge niya ang kanyang phone at tumawag sa pulis para i-report na ang lalaking hinahanap nila ay nasa loob ng building sa tapat ng kanya, ngunit biglang binaba niya ang phone. Naramdaman niya ang nakakahilong bagyo ng mga pulang linya. Kinaumagahan, humingi si San ng pera sa kanyang tito at binigyan siya nito. Tinago niya ang kanyang mukha, iniiwas ang kanyang tingin. Walang tanong ang tito, hindi alam na binubuli siya. Samantala, tumawag ang isa sa mga assistant ni Han at sinabi sa kanya ang tungkol sa misteryosong babaeng tumawag sa pulis noong gabi ngunit biglang binaba. Diretso si Han sa building niya. Nang buksan ni Hyen ang pinto at makita si Han, nagulat siya. Ang daming pulang linya sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi ng kanyang kapitbahay kay Han na siya ang pinaka-isolated na tao sa buong lungsod na ito. Hindi kanya makakausap, ngunit hindi sumuko si Han. Kumatok at kumatok siya hanggang sa binuksan ni Hyen. Humingi siya ng tawad at sinabi na mali lang ang tawag, pagkatapos ay isinara ang pinto sa mukha niya. Gabing iyon, may lalaking naka-helmet na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Kasabay nito, nakita ni San ng isang mayamang babae at tinangka siyang sundin para nakawin, ngunit nabigo. Narinig niya ang mga batang lalaki na nag-uusap tungkol sa pera. Samantala, nagtatrabaho si Detective Han sa isa pang murder case. Ngayong si Dong naman, at nalaman niya na may ex-boyfriend ito. Biglang natanggap ni Han ang tawag mula sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ama. Nagmadali siya at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa bubong na tangkang wakasan ang kanyang buhay. Habang pauwi si Han,
Tumawag ang kanyang detective friend. Ngunit bago pa siya makasagot, sinalakay siya ng lalaking naka-helmet, ginulpi, ginalit, pagkatapos ay tumingin sa kanyang sarili sa salamin at nagsabi, "Iyan na. Isa na tayo ngayon." Nagpunta ang lalaking naka-helmet sa bahay ng kapitbahay ni Hyen. Pinapanood ni Hyen mula sa bintana nang may takot. Sobrang takot niya, kumuha siya ng matalas na bagay at lumabas ng apartment. Nakakita siya ng isang bagay sa harap ngunit naging paralisa siya sa takot. Nabuwal siya. Nakita niya ang vision ng kanyang ina sa malayo at tinangka niyang abutin ang kamay nito ngunit nawalan siya ng malay. Samantala, nagpunta ang lalaking naka-helmet para bisitahin ang babaeng mahal niya. Nakasuot siya ng salamin at nakakita ng maraming pulang linya sa itaas ng ulo nito. Na-realize niya na naging taksil ito. Galit na galit, sinimula niyang saktuhan ito. Biglang sumulpot si Hyen. Nagulat siyang makita siya, ngunit kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak si Han. Sinalakay siya pabalik ng kanyang girlfriend. Bumalik sa apartment ni Hyen, dumating si Detective Han at nagulat sa kakaibang mga drawing sa kanyang mga pader. Sa bintana, nakita niya ang buong confrontation. Hinugot niya ang kanyang baril para barahin ang pumatay, ngunit sinaksak ni Hyen ang pumatay, pero walang nangyari. Ang bala ni Han ang talaga pumatay sa lalaki. Bago mamatay, nagsabi ang pumatay, ang linya, nawala na. Dumating ang ambulansya. Patuloy na iniisip ni Hyen ang sinabi niya. Multo ng mga salita niya, nakita niya si Han at tinanong siya tungkol sa lalaking namatay. Sumagot siya, "Sasabihin ko sa iyo ang lahat." Sa station, habang magkakatabi sila, pumasok si Sayon. Nakita niya si Han at biglang nagsabi, "Sandali, bakit ka nakasuot ng itim na salamin sa dilim?" Tinanong ng tito ni Hyen kung magkakilala na sila ni Sayon. Kalaunan, umuwi si Detective Han at binisita ang kanyang pamangkin na si Sayon. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya sa paaralan, ngunit tumanggi siyang magsabi. Ikinagalit iyon sa kanya. Habang papaalis na siya, sinabi ni Sayon sa kanya na ang babaeng nakilala nila ay si Hyen, at magkaklase sila noon sa elementary. Naghayag din siya ng nakakagulat na bagay. Pinatay ng nanay ni Hyen ang kanyang tatay noong bata pa sila, pagkatapos ay tumakas. Nakaupo si Hyen mag-isa at gumawa ng desisyon. Hindi na siya magsusuot ng itim na salamin. Gusto niyang bumalik sa buhay, harapin ang mundo kung ano talaga siya. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe mula sa hindi kilalang tao, pumunta sa high school. "Alam ko ang lahat tungkol sa'yo." Kinabukasan sa paaralan, nail late ang guro. Dumating si John at binigay sa kanya ang mga mahahalagang dokumento. Nagpasalamat siya, sinabi niya na nakalimutan na niya. Pagkatapos ay may lumapit na classmate at patuloy na tinatawag si John na class president. Tumawa siya at sinabi, "Hindi nga ako sa klase ninyo. Hindi ninyo ako pwedeng tawagin na ganun." Tumawa silang pareho at nagbiruan. Samantala, naglalakad si San ng kinakabahan sa paaralan. Pagod na siya at umakyat sa bubong, kailangan ng espasyo. Bumalik tayo kay Hyen. Iniisip niya ang misteryosong mensahe. Tinitingan niya ang lumang larawan niya kasama ang lola niya. Napagdesisyonan niyang panahon na para baguhin ang kanyang buhay, kaya tinanggal niya ang lahat ng mga papel na dinaykit niya sa mga bintana. Nang dumating si Sayon sa paaralan, nagulat siya. Ginuhit ng kanyang bully classmate ang kanyang larawan at nagsulat ng mga kakilakilabot na bagay. Sobrang nahiya si Sayon na tahimik lang siyang pumunta sa kanyang upuan, kinakabahan at nahihiya. Lalo pa siyang nagulat nang makita niya ang kanyang bully na binabasa ang kanyang personal na diary. Tumakbo si Sayon para agawin ito, ngunit lumaban ang bully at nagsimula ulit siyang bugbugin. Sa kabutihang palad, dumating ang guro sa tamang oras at pinigil ang away. Kinausap niya si Aside. Puno ng galit, sinabi, "Gusto kong patayin siya." Napagdesisyonan niya na umalis sa paaralan at umuwi. Habang naglalakad siya palabas, napansin niya ang kakaibang bagay. Isang pares ng itim na salamin. Pareho ito sa suot ng lalaking nakatakip ng mukha, yung nakakakita ng mga pulang linya sa itaas ng ulo ng mga tao. Natakot siya pero kinuha pa rin niya ito. Gabing iyon, nakaupo si Hyen sa opisina kasama ang kanyang kasama. Pinag-uusapan nila kung paano sila inaatake ng media dahil sa pagkakapatay sa kriminal, pero mas interesado sila na maintindihan kung bakit niya pinatay ang dalawang babaeng minahal niya noon. Naniniwala sila na may mas malalim na dahilan.
Kaya pumunta si Han sa bahay ng pumatay at nakita ang mga pulang linya na nakadrawing sa lahat ng dingding. Walang idea kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala, sinuot ni Sion ang salamin at tumingin sa salamin para makita lang ang isang pulang linya sa itaas ng kanyang sariling ulo. Nalito at hindi mapakali. Pagkatapos nakita niya ang tito niya at nagsigaw. Maraming pulang linya sa itaas ng kanyang ulo. Natakot, sumigaw siya at tumakbo sa kanyang kwarto. Lumabas siya ng bahay, naglalakad sa mga hindi kilala. Tainingin niya ang lahat ng nadaanan at nakita ang mga pulang linya sa itaas ng kanilang mga ulo. Minsan ang isang pulang linya ay kumukonekta sa dalawang tao, ibig sabihin ay may lihim ang relasyon sila na hindi alam ng iba. Kinaumagahan, habang papunta sa paaralan, inaalok ng tito niya na ihatid siya. Pero nang makita niya ulit ang mga pulang linya, nadiri siya. Tumanggi siyang sumakay sa kotse at lumakad na lang. Sa paaralan, masaya siya dahil makikita na niya kung ilang personal na koneksyon ang bawat tao. Pagkatapos ay nakita niya ang nakakagulat na bagay. Ang pulang linya ng kanyang bully ay umaabot hanggang sa teacher's room. Curious, pumasok siya at nakita ang kanyang guro sa loob. Ibig sabihin ay may lihim ang relasyon ang bully sa guro. Natuwa siya, makakaganti na siya sa wakas. Sa klase, pumasok si Hyen. Patuloy na nakatitig at tumatawa sa kanya ang bully. Samantala, pumunta si Han sa paaralan at nagsimulang magtanong ng marami sa guro. Ini-explain niya ang kaso tungkol sa serial killer na nakatira sa tapat ni Hyen. Pagkatapos ay tinanong, nakasuot ba ng salamin ang lalaking iyon? Sumagot ang guro, hindi ko pa siya nakitang nakasuot ng salamin. Sa ibang lugar, sinampal ng bully si Sion sa mukha. Nahulog ang kanyang salamin, pero pinulot niya at sinuot ulit. Nang tangkang sampalan siya ulit ng bully, hinawakan ni San ang kamay niya at itinulak sa sahig. Tumakbo si Hyen para tulungan si San. Humarap ang bully kay Hyen at nagsimulang mag-away ang dalawang babae. Halos maitulak ni Hyen ang bully sa bubong. Natakot, tumakbo ang bully. Kalaunan, nagalit si San kay Hyen dahil tinulungan siya at napagdesisyonang hanapin siya. Samantala, pumunta si Han sa isang local club para mag-imbestiga at nalaman na ang sospek ay madalas pumunta doon, palaging nag-uusap sa sarili. Sinabi ng bartender na palaging nakasuot ng salamin. Bumalik kay Sion, nakita ng bully si teacher kasama at nagtago habang kinukuhanan ng litrato. Ipinadala niya ito kay Sion bilang blackmail, pero hindi nag-care ang bully at hindi pinansin ang banta. Nawalan ng pag-asa si Sion. Sa desperasyon, ipinadala niya ang litrato sa asawa ng guro. Natakot ang guro. Kalaunan, naglalakad na magkasama sina Sion at Han, nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Samantala, ang guro, na natatakot na malantad, pumunta para hanapin ang bully na si Yun, pero kalmado at malamig si Yun. Humingi siya ng tawad, pagkatapos ay lumakad palayo. Pumunta si Yun kay Sion at pinanood siya mula sa malayo habang tumatawa at nagkukuhanan ng larawan kasama ang mga kaibigan. Nalito si Yun. Hindi niya maintindihan kung paano alam ni Sion ang lahat. Naglakad palayo si Sion ng masaya at nagsimulang ay manipulate ang isa sa kanyang mga classmate, pinapasok siya sa kanyang patibong. Tahimik na sinundan ni Yun si Sion sa banyo at hinugot ang salamin. Tinanong, nakikita mo ba talaga ang mga pulang linya? Ini-explain ni Sion, ang bawat estudyante ay may mga pulang linya sa itaas ng kanilang mga ulo. Delikado ang device na ito. Pero hindi nag-care si Sion. Kinuha niya ang salamin at lumakad palayo. Habang naglalakad na magkasama, tinanong ni Sion si Hyen kung paano niya natanggal ang sariling pulang linya. Nabalik si Hyen sa pinakamadilim na alaala ng kanyang buhay. Ang pagpatay ng nanay niya sa tatay niya matapos malaman na nanloloko ito. Bumalik sa banyo, nakatago at nakikinig si Yun sa lahat. Ninakaw niya ang bag ni San na may salamin sa loob. Nang sinuot niya ito, nakita niya rin ang mga pulang linya. Ngunit may sumunod na tao sa kanya at hinampes siya sa ulo. Tumawag si Sion kay Hyen at sinabi ang lahat ng nangyari, pero biglang nahulog niya ang phone sa mukha at lumabas para makipagkita sa guro sa bubong. Hiningi niya ang perang ipinangako. Naghayag ang guro, may asawa ako. Buntis ang wife ko at may anak na rin ako. Wala akong ganyang pera. Nakiusap siya na huwag siyang sirain. Pagkatapos ay biglang nalaman niya na napadala na ang litrato sa kanyang asawa. Natakot siya at nagsimulang makipag-away kay Sion. Nalito siya dahil hindi niya ito pinadala.
Samantala, desperadong hinahanap ni Hyen si Sayon. Natagpuan niya siyang nakahiga sa sahig, nahulog mula sa bubong. Ang pulang linya sa itaas ng ulo ni Sayon ay nagsimulang mawala. Ibig sabihin lang nito ng isa, mamamatay siya. Umiyak si Hyen sa tabi niya, pero ang malaking tanong ay nananatili. Sino talaga ang nagtulak? Ang guru ba o iba? Dinala niya si Sayon sa ospital. Nang dumating si Han, sinabi ni Hyen ng matigas, walang paraan na tangkang magpakamatay siya. May ibang involved. Kinabukasan, nagagalit ang principal ng paaralan dahil sa eskandalo. Nawala ang English teacher. Walang makahanap sa kanya. Samantala, pumunta ang Korean language teacher sa bahay ng kapatid niya bago maglipad sa Canada para sa bagong trabaho. Si Han, na nagugulo pa rin, bumalik sa bubong ng paaralan, umaasang makakakita ng clues. Lumapit ang isa pang estudyante na si Kang at sinabi, nasa klase mo ako. Naisip kong narito ka para maghanap ng ebidensya. Sa palagay mo ba talaga na tumalon si Sayon mag-isa, o may nagtulak sa kanya? Patuloy ang mga tanong, pero nanatiling tahimik si Hyen. Pagkatapos ay casual na sinabi ni Kang, huwag kang mag-alala. Buhay pa si San. Kapag nagising siya, sasabihin niya sa atin ang lahat. Sa sandaling iyon, dumaan si Jian na nakasuot ng salamin. Pinigil siya ni Hyen. Sandali, nakasuot ka ng salamin ngayon. Kailan pa? Sabi niya, ito. Lens lang. Naisip kong subukan ang bagong hitsura. Sa ibang lugar, natagpuan ni Teacher Kim ang isang pares ng salamin na naiwan sa kanyang mesa. Tinanong niya si Lena kung alam niya kung kanino ito. Sumagot siya, nasa mesa mo. Sigurado sa'yo yan. Bakit hindi mo subukan? Sa sandaling sinuot niya ito, sumabog ang kanyang mundo sa mga pulang linya. Bumalik sa police station, binisita ni Han ang paaralan para magtanong tungkol sa babaeng nambubuli kay Sayon. Sinabi ng guro na nawawala na ito ng ilang araw. Kinuha ni Han ang security footage at nakita si Yon na kalmadong nagnakaw ng bag ni Sayon at lumakad na parang walang nangyari. Samantala, kumakain si Kim kasama ang kapatid at asawa nito. Kompletong nagulat sa magugulo palang pulang linya na lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. Nagsimula magduda si Kim. Pinaghihinalaan niya na ang asawa ng kapatid niya ay nanloloko sa kapitbahay. Bakit? Dahil nakikita niya ang pulang thread na tumaas mula sa ulo niya, kumukonekta sa isang tao sa floor sa ibaba nila. Pagkatapos, habang nasa elevator sila, pinindot niya ang 4th floor imbes na 5th, parang nakagawian. Na-confirm na iyon. Talagang may nangyayari. Samantala, galit si Officer Han. Ang mga investigador ay sinusubukang isara ang kaso ng kanyang pamangkin bilang simpleng pagpapakamatay. Ginagawa niya ang lahat para pakinggan nila ang kanyang punto, pero pilit nilang binuburado ang kaso. Gusto nilang itago ang eskandalo sa paaralan. Kalaunan, binisita ulit ni Kim ang paaralan at nagsimulang makipagbond sa guro. Casual niyang tinanong, ano gagawin mo kung may malapit sa'yo na nanloloko? Sumagot siya, kung sigurado talaga ako, gagawin ko yung full soap opera, meltdown, revenge, drama, tulad sa mga palabas. Natuwa si Han sa sagot niya. After all, na-trauma siya sa betrayal buong buhay niya. Nanloloko ang ama niya sa nanay niya, at ang babaeng minahal niya ng 6 na taong ay nanloloko pala sa kanya kasama ang best friend niya. Kinabukasan, 2 sakuna ang nangyari ng sabay-sabay. Una, naglabas online ang mga scandalous na litrato ng English teacher. At mas masama pa, natagpuan siyang patay sa kanyang kotse. Sa tabi niya ay isang suicide note na humihingi ng tawad sa pamilya niya sa ginawa niya. Pero tulad ng dati, hindi naniniwala si Han. May nakakaibang bagay, may ibang involved. Diretso si Han kay Han sa paaralan at tinanong siya tungkol sa salamin. Nagulat siya kung bakit umabot pa si Sayon sa pagnakaw ng ganoon. Sinabi lang ni Han sa kanya, hanapin mo muna ang salamin, pagkatapos ay explain ko ang lahat. At lumakad palayo. Sa ibang lugar, umuwi si Kim nang makita niya ang asawa ng kapatid niya na nagmamaneho habang nakasuot ng suspicious na damit, obviously dressed up para sa date. Sinundan ni Kim para mahuli. Hinintay niya hanggang matapos ang dinner, pagkatapos ay kumatok sa bintana ng kotse. Nagulat ang lalaki at nagsimulang magmakaawa, please huwag mong sabihin sa kapatid mo. Aayusin ko ang lahat. Napagdesisyuhan ni Kim na ilihim ang sikreto, umaasa na makakatulong para mapanatili ang kasal niya. Nagsimula siyang mag-empake para umalis sa trip niya,
pero biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niya. Na-crash niya ang kotse niya sa kotse ng babae. Tumakbo si Kim sa garage at nakita ang kapatid niya na nakahiga sa sahig na umiiyak. Dumating ang asawa niya at diretso sa iba pang babae para aluhin. Doon na tuluyang nawala ang sarili ni Kim. Handa na siyang bugbugin ito, pero pinigil siya ng kapatid niya, sumigaw, "Layuan mo siya." Doon namin nalaman ang totoo. Hindi siya asawa niya kailanman. Sinusubukan niyang nakawin siya sa tunay niyang asawa, patuloy na binabanta na kung hindi siya sumusunod, sisirain niya ang lahat, kaya kailangan niyang magpanggap. Samantala, natatakot si Han, sinuri niya ang pamangkin niya, hinakat niya ang kwarto niya, umaasa na makakakita ng clue. Baka suicide note. Sa halip, natagpuan niya ang sketchbook na puno ng mga human figures na konektado ng mga pulang thread. Tumakbo siya kay Han, alam niyang siya lang ang makakaintindi sa kalokohan na ito. Pinaupo niya si Han at inexplain ang lahat mula sa simula. Lahat. Sa una, hindi siya naniniwala hanggang ipinakita niya sa kanya ang katotohanan sa harap ng mukha niya. Doon niya naintindihan. Hindi siya nagbibiro. Kinabukasan, nakikipag-chat si Hyen sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Sinabi niya sa kanila na nagsimula siyang mag-work part-time sa isang maliit na hotel malapit sa kanyang bahay. Sa parehong oras, nakilala namin si Choi, na nagtatrabaho sa admin office ng parehong paaralan. Obsessed siya sa red line glasses. Pinagagalitan siya ng principal ng paaralan dahil hindi siya nakapag-submit ng maayos na report. Sinusubukan ni Choi na manatiling kalmado, pero alam niya na hindi pa siya nagkaroon ng relasyon sa buong buhay niya. Wala mang isang thread sa ibabaw ng kanyang ulo. Bumalik siya sa kanyang opisina at inilabas ang kanyang frustration sa kanyang stapler. Mamaya, sa lunch break, sinabi niya sa kanyang mga kasama sa trabaho, "Alam ninyo, ang tunay kong pangarap ay maging aktres. May talent ako." Natagang lang. Lahat sila ay pinipigilan ng kanilang tawa. Ang kanyang itsura ay, well, medyo chaotic. Acting. Seriously. Pero napangiti siya nang makita niya ang music teacher na dumaan. May silent crush siya sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagsuot siya ng pulang damit at pink na wig at nag-check-in sa hotel kung saan nagtatrabaho si Han. Nag-book siya ng kwarto para magpanggap na ibang tao sa gabi. Inisip ni Hyen na pamilyar siya hanggang sa naaalala siya ng kanyang kasama sa trabaho, hindi ba yan yung admin lady sa school? Pero hindi pinapansin ni Han. Natapos siya sa trabaho at direktang pumunta sa ospital para tignan si Cyan. Doon, tinanong ni Han sa kanya, "Ilan na red lines ang nakikita mo sa ibabaw ng ulo ng aking pamangkin?" Sumagot si Hyen, "Personal info yan. Hindi ko masasabi sa iyo." Kinabukasan, bumalik si Choi sa paaralan at naistorbo ang klase ng music teacher. Nagsimula siyang makipaglandian sa kanya, at hindi inaasahan, lumitaw ang isang pulang thread na nag-connect sa kanila. Samantala, ginagawa ni Gian ang lahat para ipakita kay Han na gusto niya siya. Inanyayahan niya siya sa pool, at walang pag-iisip, tumalon agad si Han. Natarante siya. Alam niyang hindi marunong lumangoy si Han at sumunod na tumalon para iligtas siya. Pagkatapos niyang mailigtas siya, malumanay niyang tinanong, "Bakit ka tumalon ng ganyan? No offense, pero ano ba iniisip mo?" Nagsimula siyang magbukas at ipinaliwanag ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pagkakagulat, naniniwala siya sa kanya. Pagkauwi niya, natuklasan niya na lumitaw na ang kanyang unang pulang thread. Sa ibang lugar, natapos si Choi sa paaralan at pumunta muli sa hotel. Nalaman namin na madalas siyang mag-rent ng kwarto para mag-ensayo mag-isa ng acting, pero sa pagkakataong ito may nagbago. May maliit na butas sa pader ng kanyang kwarto, at malinaw niyang nakikita ang kabilang kwarto. Naadik siya sa pagmamasid sa mga tao dito. Pero sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kayang makita ang music teacher kasama ng ibang babae. Nilamon siya ng sakit ng pagkakatraidor. Naghintay siya hanggang bumalik ang babae sa kwarto, tapos hinampes niya ito sa ulo gamit ang fire extinguisher, ginapos siya, at ninakaw ang kanyang damit, ang parehong estilo na gusto ng teacher. Nilagyan niya ng droga ang tubig nito at naghintay. Nang pumasok ang lalaki, inaasahan ng kanyang date, ginulat siya ni Choi. Nang subukan niyang itaboy siya, hindi niya magawa. Nakadroga na siya. Pagkatapos niyang patayin ito, pumasok siya sa banyo at pinatay ang sarili. Mamaya, nakita ni Hyen ang crime scene at tumawag sa pulis. Sinabi niya kay Han na may mataas na chance na may parehong glasses si Choi.
Nakita niya itong nakasuot noon ilang beses. Pagkatapos ng investigation ng pulis, bumalik si Han sa kwarto para hanapin ang glasses. Nakita niya ito sa bathtub. Nang isuot niya ito, lumaki ang kanyang mata sa takot. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na ipinanganak si Cyan. Natuwa siya, pero ilang taon mamaya, namatay ang mga magulang niya at siya ang naging guardian. Nahulog siya sa depression. Napabigat ng responsibilidad, nagkakaroon siya ngayon ng matinding guilt. Nagbalik sa kasalukuyan, bumalik siya sa police station, napapansin ang lahat ng pulang linya sa paligid ng mga tao. Napansin niya na ang kanyang kasama ay may isang pulang linya lang at sinabi sa kanya, talagang iba-iba tayo ng tao. Si Han mismo ay balot ng fountain ng mga thread. Bigla, pumasok ang isang estudyante mula sa parehong paaralan na halata na kinakabahan. Pumunta siya para mag-file ng sexual harassment complaint. Bumalik sa paaralan, sa wakas ay nag-e-enjoy si Hyun sa buhay kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Nagplano sila ng maliit na surprise birthday para sa kanya. Magiging una niyang birthday kailanman. Nag-text si Gian sa kanya, ano sa tingin mo, magkita tayo mag-isa, bago ang party. Parang ginagantihan na siya ng buhay pagkatapos ng mga taong nag-iisa. Pero bigla, lahat ay nagsara muli. Nakatanggap siya ng bagong message mula sa parehong unknown number. Invitation para sa kanyang sariling birthday. Kinaumagahan, pumasok siya sa paaralan na may isang tanong na sumusunog sa kanyang isip. Sino ang taong ito? At bakit alam niya ang lahat tungkol sa akin? Sa parehong oras, lubos na nakatuon si Han sa bagong kaso. Nag-file ng sexual harassment complaint ang isang babaeng estudyante na nagsasabing nag-training siya kasama ang isang classmate sa bahay nito. Sinabi niya na natulog siya at nang magising siya, may nangyari na sa kanila. Hinuha ni Han na nagsisinungaling siya, lalo na't claim niya na hindi pa siya nagka-relationship, pero may 4 na pulang thread sa ibabaw ng kanyang ulo. Pumunta siya at ang kanyang kasama sa paaralan para makausap si Yu, ang naakusahan. Coincidentally, nakasalubong ni Han ang isang teacher doon, at namangha siya na walang kahit isang pulang thread sa ibabaw ng ulo niya. Bihira yun. Malinaw na taong may mataas na moral siya. Nang makaupo sila kay Yu, tinanggihan niya lahat. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Nag-practice lang kami. Natulog siya, kaya inilipat ko siya sa kama at lumabas ako para bumili sa market. Pagkatapos ng interrogation, nakasalubong ni Han si Han, nagalit. Nakita niya itong nakasuot ng glasses at sinigawan siya. Sinabi ko na sa iyo paulit-ulit, ang glasses na yan ay puro problema lang. At ngayon naglalakad ka lang dyan parang fashion. Nag-away sila ng malakas, na naka-attract ng atensyon ng teacher. Wow, wow, ano bang nangyayari dito, guys? Bakit kayo nagkakaaway? Pero natigil silang lahat, nakikita rin niya ang mga pulang thread. Apparently, naging dahilan ang glasses para magising ang something sa loob niya. Bumalik sa police station, tinanong muli ni Han ang babae. Base sa bilang ng mga thread at sa fact na wala sa kanila ang connected kay Yu, sigurado na siyang nagsisinungaling ito. Walang clear evidence, kaya napagdesisyonan niyang i-drop ang kaso. Mamaya sa bahay, kinausap siya ni Hyen. Hindi mo ba ibibalik sa akin ang glasses? Sinabi niya na nakatulong sa kanya ang glasses sa pagkakasolve ng case ng schoolgirl. Sinabi niya na never daw siya nag-relationship, pero may 4 na pulang thread. Tumango si Hyen, totoo yan. 1 linggo pa lang, wala pa akong kahit isa. Nagulat si Han, may hindi tugma. Pumunta siya at ang kanyang partner sa bahay ni Yu para mag-investigate pa. Sa loob, napansin nila na bago ang blanket sa kama. Ibig sabihin, itinago ang luma. Naghukay sila sa labas ng building. At tama nga, nakita nila ang original blanket na nakatago sa itim na trash bag. Kumpirma na may nangyari. Kinuha ni Han ang CCTV footage mula sa market na sinabi ni Yu na pinuntahan niya. Nakita sa footage na 4 na kaibigan ni Yu ang pumunta sa place niya araw na yon. At kakaiba, pagkatapos umalis, may karagdagang pulang thread ang bawat isa sa kanila. Inaresto ni Han silang lahat para sabay-sabay na tanungin, at doon lumabas ang totoo. Hindi naman gumawa si Yu ng kahit ano, pero siya ang nagplano ng lahat. Nilagyan niya ng sedative ang inumin ng babae at hinayaan ang mga kaibigan niya na gawin ang iba. Mamaya araw na yon, nagmadali si Han sa ospital. Sinabi sa kanya na tumakas muli ang kanyang tatay, pero sa pagkakataong ito, may nagtulungan sa kanya ayon sa CCTV. Ni-rewind ni Han ang footage at nagulat na si Teacher Lena pala yun.
Nag-alala, tumakbo siya sa ospital. Salamat, ligtas pa rin ang tatay niya. Samantala, naghihintay si Hyen kay Gian para mag-celebrate ng kanyang birthday. Naglakad sila magkasama, at nang gumabi, sinabi niya, maghintay ka dito. Kukuha lang ako ng something real quick. Pupunta siya para bumili ng cake para sa surprise. Nakatayo si Han sa harap ng salamin sa kalsada, tinitingnan ang sarili na hindi makapaniwala. May pulang thread na rin siya, tulad ng iba. Bigla, narinig niya ang malakas na tunog ng hangin. Tumakbo siya sa direksyon ng ingay at nakita si Gian na nakahandusay sa lupa. May metal rod na nahulog at tumama sa kanya. Nalungkot siya. Naniniwala siyang kasalanan niya ito, isang sumpa dahil sa kanyang kapangyarihan. Tapos nakatanggap siya ng video message. Nakita niya ang kanyang best friend na nakatali sa upuan. May boses na nagsabi, kung gusto mong makita siyang buhay, pumunta sa paaralan. Walang iba pang matatawagan, tumawag siya kay Officer Han. Nagmadali sila sa paaralan magkasama. Pagkapasok, nakita nilang nasa parehong palapag sila, pero hindi nila makita ang isa't isa. Nakita ni Han ang kanyang kaibigan na nakatali sa classroom. Tumakbo siya at tinunggali ito, sumigaw, alis na tayo dito ngayon. Pero kahit anong exit ang kunin nila, babalik at babalik sila sa parehong hallway. Kaya nag-decide silang umakyat, siguro sa rooftop. Si Han naman, nakita ang sarili sa madilim at nakakatakot na kwarto. Nakilala niya si Moon na napapalibutan ng mga robotic, walang buhay na tao. Nakatayo siya sa ibabaw ng mesa na may mga body parts, nakangiti. Isa na lang, sabi niya. Natapos ko na lahat ng mga lalaking connected sa akin, at nabura ko na ang mga thread sa ibabaw ng ulo ko. Dito namin nalaman ang kanyang backstory. Dati siyang university student, na traidor ng lalaking minahal niya, na nag-video sa kanya sa compromising situation at nag-leak ng video sa buong campus. Nalungkot siya, halos natapos na ang buhay niya. Pero araw na yun, nakasalubong niya si Lena, na nag-save sa kanya at binigyan ng glasses. Gusto mo ba ng revenge? Sabi ni Lena. Kunin mo. Si Lena ang nag-distribute ng glasses sa lahat. Nag-spend si Moon ng mga taon sa pag-eliminate ng lahat ng lalaking connected sa kanya. At sa bawat thread na nawala, lumalaki ang addiction niya. Walang warning, pumatay siya ng isa pang victim, isang bala sa ulo. Bumalik sa rooftop, na-corner si Nahyun at ang kanyang kaibigan. Bigla na lang nagsuot ng glasses ang kaibigan niya at sinabi, alam mo, narinig ko na kapag namatay ka, kukalat ang kaluluwa mo at lahat makakakita ng mga thread nang hindi na kailangan ng glasses. Tapos sinalakay niya si Hyen. Desperately sinubukan ni Hyen na sirain ang glasses, umaasang makakalaya siya sa influence nila. Sa sandaling yun, lumitaw si Lena, nakasuot ng puti. Nagniningning ang katawan niya sa dami ng pulang threads. Hawak niya ang tatay ni Han sa braso at nag-command, tapusin mo na. Gusto mo na yan for years. Tinukod ni Han ang kanyang armas. Talaga namang tukso siya, pero bigla na lang hinawakan ni Lena ang kanyang kamay at ginawa niya para sa kanya. Pinatay niya ang tatay ni Han. Tinalikuran niya si Han. Ikaw naman ang susunod. Pumasok si Hyen at nang makaawa, bakit mo ginagawa ito? Ipinaliwanag ni Lena, ang gift natin ay blessing, pero ikaw lang ang hindi alam kung paano gamitin. Ako lang ang matapang na magpalaya ng katotohanan. Tumanggi si Hyen na sundin ang logic niya. Kaya sinubukan ni Lena na patayin din siya. Claim niya na kapag namatay si Hyen, kukalat ang energy niya at lahat makakakita ng katotohanan. Bigla na lang lumitaw ang nanay ni Hyun at itinakip ang sarili sa harap ng anak, tinanggap ang fatal blow. Umiiyak na humingi ng tawad. Sorry na iniwan kita noon. May glasses din ako. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa tatay mo. Pero hindi pa man nahanhanda si Han sa lahat ng yun nang salakayin siya ni Lena. Naging pula ang hangin. Sumabog ang mga threads mula sa kanyang katawan at umakyat sa langit. Tapos naging itim lahat. Nang magising si Hyen, nakahiga siya sa hospital bed na buhay. Tapos na ang chaos. Nawala si Lena. At sa pagkawala niya, nagising lahat mula sa trance na binigay ng glasses. Pero may isang problema. Kumalat na ang kapangyarihan. Ngayon lahat, literally lahat, nakakakita ng mga pulang threads. Isang taon mamaya, nag-adapt na ang mga tao. Nagbago ang lipunan. Natutuhan ng mga tao na mabuhay sa katotohanan, kahit masakit. Si Jan ay sa wakas nagising mula sa coma.
Sina Hyan at ang uncle niya ay nag-heal ng broken relationship nila. May kapayapaan na sa kanila ngayon. Pero si Han mismo ay naging loner muli. Lumayo siya sa lahat. Isang araw, habang nakaupo mag-isa, narinig niya ang may tumawag sa pangalan niya. Nilinggan niya ang ulo at nakita si Len na nakatayo. At ganyan nagtapos ang aming series. Subscribe para sa mga drama na tulad nito. Itap ang bell icon para makakuha ng updates at huwag kalimutang i-like ang video. Salamat sa panonood.